Ang buong pamayanan, mga bata na may kapansanan at wala, mga guro, magulang, at mga lokal na otoridad ay laging handa. Tayo ay mas ligtas at mas mainam na makaka-recover mula sa mga disaster o sakuna. Alamin natin ang mga aksyon na dapat tandaan bago mangyari, habang nangyayari, at pagkatapos mangyari ang disaster o sakuna. Paano maghanda bago magkaroon ng sunog? Maging laging handa, lumahok sa fire drills o practice. Alamin ang lokasyon ng fire exit. Maghanda ng listahan ng mga emergency hotlines. Mga dapat gawin kapag mayroon ng sunog. Agad lumabas ng gusali. Gamitin ang pinakamadali at pinakaligtas na ruta. Para sa mga batang hirap maglakad at mga batang hirap kumilos, tanungin sila kung kailangan ba nila ng suporta habang nagpa-practice ng drill o habang kasalukuyang lumikas mula sa isang aktwal na sunog. Mainam ding magkaroon ng buddy system. Para sa mga batang na-trap at hindi makalabas, humingi ng tulong. Para naman sa mga batang deaf at mga batang nakararanas ng hirap makipagkomunikasyon, mag-ingay, sumipol at magbigay ng ibang senyales sa pamamagitan ng paghampas ng mga bagay na makakagawa ng tunog. Gumamit ng fire extinguisher para labanan ang apoy. Narito ang mga hakbang sa paggamit ng fire extinguisher. Hilain ang pin. Itutok sa ibabang bahagi ng apoy. Pisilin at hawakan. Ibuga pa kaliwa at pakanan hanggang mawala ang apoy. Kung ika'y nakapitan ng apoy, huminto, dumapa, at gumulong. Kung hindi ka makadapa at makagulong, humingi ng tulong at gumamit ng basa o tuyong tela para labanan ang apoy. Kung hindi makalabas, takpan ang iyong ilong at bibig ng basang tela habang gumagapang palabas ng silid. Huwag maglakad sa gitna ng sunog nang walang basang tela na pantakip sa katawan. Kapag nasa loob ng mataas na gusali, gamitin ang hagdan imbes na elevator. Huwag tumalon mula sa nasusunog na gusali. Tumawag o mag-text sa fire station para sumaklolo. Mga dapat gawin bago bumagyo. Subaybayan ang balita sa TV. Be prepared. Radyo. A typhoon is coming. Pahayagan. O internet. Ipaalam sa iba na may paparating na bagyo. Alamin ang lokasyon ng evacuation center. Panghuli, maghanda ng emergency bag. Siguraduhing nakalagay dito ang mga importanteng bagay at dokumento. Mga dapat gawin habang bumabagyo. Bago pa man bumagyo, habang di pa malakas ang ulan, pumunta na sa pinakamalapit na evacuation center. Kung ligtas naman sa iyong bahay, manatili sa loob nito.
huwag maglaro sa labas at antabayanan ang balita na lumipas na ang bagyo. Mga dapat gawin bago dumating ang bagyo at baha. Tumulong sa paglinis ng kapaligiran. Magtanim ng mga puno. Dapat itaguyod ng komunidad ang hindi pagputol ng mga puno. Ugaliing ilagay ang basura sa tamang lalagyan. Mga dapat gawin habang may baha. Buksan ang mga pintuan para makalabas ang tubig baha. Humingi ng tulong sa mga nakatatanda upang patayin ang electric switch. Bunutin ang mga nakasaksak na electric appliances upang hindi mabasa. Huwag maglakad sa tubig baha para maiwasan ang pinsala o mga sakit. Mga dapat gawin habang may landslide o pagguho ng lupa. Maging alerto at agad lumikas. Sa panahon ng paghahanda, ang lahat ng mga bata may kapansanan at wala ay dapat magtulungan at mag-practice ng evacuation upang ang lahat ay maging handa sakaling magkaroon ng aktwal na evacuation. Protektahan ang mga importanteng bahagi ng iyong katawan. O kaya'y takpan ang iyong ulo ng isang libro o anumang bagay na magbibigay proteksyon. Mag-focus na lamang sa pagproprotekta ng iyong katawan. Mga dapat gawin pagkatapos ng landslide o pagguho ng lupa. Huwag hawakan ang lupa o iba pang mga bagay na kasama ng gumuhong lupa. Suriin ang iyong sarili at ang mga tao sa paligid mo. Ang mga bata ay nararapat bigyan ng first aid gaya ng paglalagay ng band-aid kapag nasugatan. Tandaan, humingi ng tulong sa mga nakatatanda kapag magbibigay ng first aid. Linisin ng mabuti ang kapaligiran sa tulong ng mga nakatatanda. Mga dapat gawin habang lumilindol. Dumapa, sumaklob, at kumapit hanggang sa huminto ang pagyanig ng lupa. Kung hindi mo kayang dumapa, kumuha ng anumang bagay na maaaring protektahan ang importanteng bahagi ng iyong katawan. Kung hindi makalabas, gumawa ng malakas na ingay mula sa paghampas o pagpadyak. Maaari ring gumamit ng bell o sumipol para makakuha ng atensyon. Lumayo mula sa mga bagay na nakabitin. Sa panahon ng paghahanda, ipagbigay alam sa mga batang may kapansanan sa paningin ang mga bagay na nakabitin dahil ito'y pwedeng mahulog kapag lumindol. Layuan ang mga gusali at mga poste. Lumabas ng maingat kapag huminto na ang lindol. Para sa mga batang natatakot, kausapin sila ng mahinahon. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Manatiling kasama ang iyong guro o mga nakatatanda dahil sila ang makakatulong sa iyo. Protektahan ang iyong ulo habang naglalakad palabas. Magtungo sa isang ligtas at malawak na lugar kasama ang mga nakatatanda. Paghandaan ang mga aftershocks. At yan ang mga dapat nating tandaan bago, habang,
at pagkatapos ng mga disaster o sakuna. Kapag alam natin ang mga ito, tayo ay mas handa para sa mga disaster o sakuna. Mas makakatulong din tayo sa pagsagip ng mga buhay. Bago tayo matapos, tignan naman natin ang mga dapat tandaan ng ating mga tagapagsanay bago, habang, at pagkatapos ng isang emergency. Sabihan ng mga bata na huwag pumasok sa isang gusali kung may naaamoy na gas, kung may baha, at kung may sunog. Para naman sa mga batang hirap makaramdam ng panganib, dapat silang bigyan ng pagsasanay para mapaghandaan nila kung sakaling may sunog o baha. Kapag may sunog o apoy, napakainit at may maaamoy kang sunog. Ang mga batang may kapansanan sa paningin ay dapat alertuhan ng kanilang mga kasamahan sa paaralan, bahay, at komunidad. Bago ang isang emergency, alamin ang mga detalye ng bawat bata, gaya ng edad, kasarian, kapansanan, at iba pang mahalagang impormasyon. Maghanda ng emergency contact list na naglalaman ng pangalan ng bata, pangalan ng magulang o tagapagbantay, at schedule ng mga bata. Magsagawa ng mga workshop o pagsasanay sa mga bata. Ilista ang iba't ibang suporta na kailangan nila sa panahon ng emergency. Siguraduhin na ang go bag ng mga bata ay may evacuation map at ito'y kanilang naiintindihan. Ipaalam sa mga bata at estudyante ang mga itinakdang lugar kung saan dapat magkikita-kita. Ang mga guro at magulang ay dapat maghanda ng detalyadong listahan na may pangalan ng bata, edad, address, numerong maaaring tawagan, at suporta na kailangan nila bago, habang, at pagkatapos ng emergency. Sanayin ang mga bata sa pagtukoy at pagsuri ng mga bagay na magdudulot ng panganib at sakuna. Hikayatin ang mga batang may kapansanan sa paningin na magdala ng audio recorder upang ma-record ang talakayan. Bago kausapin ang bata, magpakilala at sabihin ang iyong pangalan. Bago ka umalis, ipagbigay alam sa bata na aalis ka na. Mamahagi ng mga babasahing naglalaman ng impormasyon bago magsimula ng aktibidad. Ituro sa mga bata ang lokasyon ng mga banyo, pagkukunan ng tubig na pwedeng inumin, at mga klinika. Ang mga usaping disaster risk management ay dapat tiyak at madaling unawain. Huwag gumamit ng mga nakakalitong salita gaya ng dito at doon. Magbigay ng tiyak na direksyon gamit ang kanan, kaliwa, pasulong, at paatras kapag pinag-uusapan ang lokasyon ng isang lugar. Alisin ang anumang balakid o harang na maaaring magdulot ng aksidente. Para sa mga batang hirap makarinig, alamin ang kanilang paraan ng komunikasyon at kung kailangan nila ng tagapagsalin ng wika. Bigyan sila ng babasahing naglalaman ng impormasyon para masundan nila ang diskusyon. Lagyan ito ng mga subtitles, teksto, pictures, at videos. Gumamit ng mga communication cards sa pagtuturo at pakikipag-interaksyon sa mga batang may kapansanang intelektual.
Isulong ang body system upang mas maging mainam ang pamamahagi ng tulong at impormasyon. Ituro sa mga bata ang mga maaari nilang gawing paghahanda sa mga disaster o sakuna at mga emergency. Siguraduhing alam ng mga bata ang lahat ng iba't ibang mga early warning signals sa paaralan at bahay. Bisitahin ang mga evacuation center, mga lugar na pwedeng magtipon, ospital, estasyon ng pulis, at mga klinika upang malaman kung ang mga ito'y madaling matunton ng mga bata. Kapag may emergency, tiyakin na ang mga early warning o paunang babala ay aabot sa lahat ng mga bata. Gumamit ng kombinasyon ng audiovisual at person-centered early warning. Siguraduhing may masasakyan ang mga batang may kapansanan. Linawin sa mga bata kung kinakailangan nilang tumawag sa magulang o tagapag-alaga. At panghuli, pagkatapos ng emergency, humingi ng tulong sa mga bata sa paglilinis ng kapaligiran. Kapag nasa evacuation center, turuan ng mga bata na maglista ng mga dapat at hindi nila dapat gawin para magkaroon sila ng mga panuntunan na dapat sundin.